mapagpalang araw sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig sa Sentro Balita, kung saan ang bawat usapin, maliit man o malaki, ay binibigyan ng boses at mas malalim na pagtingin. Samahan ninyo kami sa isang makabuluhang kwentuhan at balitaktakan tungkol sa mga isyong mahahalaga sa ating lahat. Kayo ay nakikinig sa episode ng ating podcast na pinamagatang Yumi. Matagal nang naitatag ang Code of Ethics sa journalismo, at ito ang nagsisilbing hangganan sa mga mamamahayag tungkol sa kanilang pagpapalaganap ng impormasyon at opinyon sa madla. Sa kabila nito, inihahayag na mayroong kalayaan o press freedom ang mga parte ng journalismo. Kung kaya masasabi pa talaga nating malaya ang isang tao kung may kumakadena sa kakayahan nilang ipagkalat ang nararapat malaman ng mga mamamayan? Maraming mga salik na nakaaapekto sa journalismo, lalo na sa mga pang-campus na pamahayagan. Ito ay kung may libel o may plagiarism ba sa loob ng isang artikulo at kahit ano pa mang anyo ng pamamahayag. Isa pa rito ang pagkakaroon ng biased journalism kung saan ang mga ipinalalabas na impormasyon ay bayad na ng isang tao o kaya hindi pantay ang pagtingin sa isang isyong napapanahon. Gayunpaman, mayroong code of ethics ang mga mamamahayag na obligasyon nilang sundin at dagdag pa rito ang mga batas na ipinagbabawal ang paninirang puri at pagnanakaw ng mga gawa ng ibang tao. Kung susuriin, hindi man tunay na malaya ang pamamahayag, nararapat lang na mayroong limitasyon ang bawat tao. Hindi sa lahat ng bagay ay kanais-nais ang pagkakaroon ng kalayaan, lalo na kung ang kalayaan na iyon ay may kakayahang manira sa mga kapwa mo. Sabihin na natin na mayroon lang taong katuli-tuligsa, ngunit kung pagsasalitaan natin ng labas sa batas ang mga dapat managot ay siyang tayo pa mismo ang malalagot. Ang responsibilidad ng journalismo ay maghatid ng katotohanan sa mga tao, hindi lang mga balita kundi pati na rin upang magbigay daan para mamulat sila sa mga isyong panlipunan. Nasa loob man ng isang yungib ang pamamahayag, hindi naman ibig sabihin noon ay hindi tayo makapagsisimula ng apoy na magiging dulot ng pagbabagong kinakailangan ng ating bayan. At dito na nagtatapos ang isa na namang matinding talakayan dito sa Sentro Balita. Tandaan, huwag basta maniniwala. Alamin, suriin at ikaw mismo ang humusga. Ako po si Juana de la Cruz at gaya ng lagi kong paalala, sa panahon ng ingay at kalituhan, ang boses na pinakamahalaga ay boses ng bawat isa.